Actually, of course, nakakataba ng puso, pero hindi ako sinungaling. Gasolina ng mga artista yung mga napapansin ng mga aming mga craft, no? So, tingin nga, mukha niya mga galing ng mga artista, sabihin nila na napapansin nila na natuto sila sa craft ko, it makes you love your work. Diba? So, hindi mo lang masisinungaling na hindi nakakataba ng puso. Yung pagiging supportive mo sa young filmmaker, saan galing yung practice? Dahil I was once as a filmmaker na, di ba, na sinuportahan ako nila Joel. To, alam mo lang yun eh, passing on the baton lang yun eh. Di ba gumawa ko ng pelikula dati na hindi rin nalabas yun, pero sumama sila Joel Torres, sila Ronnie Lazaro, sila Res Cortez. Di ba, maraming mga artistang nagbigay din ng support sa akin as a young filmmaker. So, parang handing the baton down lang naman yan eh, di ba? Kumbaga, ako naman kasi, kamukha niyan, advocate na wala pang pera. Kumbaga, nahirapan pa sila, nawalan pa sila ng, walang pera. Nawalan pa sila ng pera dahil nga, tapon sila ng 2 araw. Noong time na nandun ako, hindi naman ako sa huwag mo kong bayaran. Huwag niyo muna ako intindihin, sinabi ko. Huwag niyo na ako intindihin. Gawin muna natin to. Pero nagbigay niya ba ngayon, sinasabi lang ganyan yung tumanggap. Kalimutan ako ng sobrang, kalimutan ko lang kung magkano. Epi, we've worked before in a scene in Oh My Mama. Okay. Yes. And back then, you believe na okay lang na, you know, kahit literally ma-hurt ka as an actor, basta kailangan sa scene. Do you still hold that belief now? What do you mean hurt? You physically hurt? Yeah. Oh, I mean, once you hear the word action, you don't cut. That's your reality until you hear the word cut. Diba? So, kung masaktan ka doon, magkadugo ka doon, parte sa ng eksena. Kasi yung reality mo, hanggat hindi mo narinig yung cut. So, makikita nyo ko maarte na may tama na ako, may sugat na ako, kilay na ako. Ilang beses na nangyari sa akin. What's the worst, of course you don't need to name the production, but what's the worst injury you've experienced? Yes. Sumampal, bumagsak talaga ako na humampas na talagang hindi ko magalaw yung kalahati ng katawan ko. To a point na talagang limp sa fight scene. Limp yung kamay, yung buong kalahati ng katawan ko. Sino yung mga greats na you wish you could have worked with na wala na ngayon? Nora Honor. Yeah. May gagawin kami pelikula, hindi kami nagka-eksena kasi nagkasakit sa Oh my! So Nora Honor is really talagang, kaya nung namatay si Ate Guy, of course, my heart felt for the family, prayers for the family. But when she passed on, I'm like, oh, that there goes my chance. Actually, may pelikula kami, may short film kami na hindi natuloy yung eksena namin. Pero no. Any Indopi Theater, yung may marabila doon? Best siguro kung si Direk Kais ang nakausap ko. Parang alam ko, hinihingi ni Direk Kais yung hinihingi yung signage. Your way. I mean, if I have my way, the Dolphy Theater is going to be there. But Dolphy will be in here of the Filipinos, di ba? Natin na theater. Ano mo naman na-feel nung narinig mo ay balita kasama sa mabibenta? I'm sure ABS will have their way of honoring my father eventually, di ba? Probably not in a theater, but you know, ABS and my dad has been together from time immemorial. So I guess, you know, my father will be immortalized in another way, shape or form. But I'm sure ABS will never forget that naman, di ba? For the great, especially. Pero siyempre, nung sinabi nila mawawala yung theater, it's just really the name na mawawala. So yun yung sa akin. Of course, masakit, di ba? Masakit parang, kasi parang natutunan na natin na kasi tayo sa Dolphy Theater, di ba? Doon yung wake mo dati. Doon yung wake ng dati ko. Tsaka yung memories ng in-open namin yun. Yun na nga yung wake ng dati ko. I mean, there's a lot of memories in that theater, di ba? Pero, I guess even theater moves on. Nakamamon ka na rin, like, you accept the fact na talagang mawawala na. Oo naman. I mean, it's not like when my father died, di ba? I mean, it's like the theater being demolished. So,
like sinasabi ko kasi the memory of my dad will be here and here, and the hearts and minds of the Filipinos. Last question. You've been in this sa industry, so your advice sa mga young actors? Be brutally honest, especially with your truth. Kasi pag pinigilan mo yung totoo sa'yo, then ikaw mismo magkakaroon ng hindi mo nagawa yung or hindi mo nasabi yung totoo sa'yo. Pag nagsinungaling ka sa sarili mo, di ba, mas hindi lalabas ang yung creative juices ng katawan mo. Hindi magkakaroon ng creative flow. Pero once maging honest ka, minsan may masasaktan ka sa sabihin mo, the creative flow will come naturally. Epi, pahabol na lang. Fond memories, of course, yung binuksan namin yun. Kapag kasama kami ng tatay namin nung kinat ni Ribbon eh. Oo, malakas pa tatay ko noon. I mean, naka-ano na, pero naka-oxygen na, pero malakas pa tatay. Last, ano yung mga heartbreaks sa career mo? Yung mga ganun ka ba, like somebody rejected you? May mga experience? Marami. Ano ka ba, yung nasa theater ako? Nasa yung bago-bago ko, yung mga 19 years old, sabi sa akin ni Peggy Galiaga, ikaw, di ba kapatid ka ni Eric? Anak ka ni Dolphy? Alam mo, why don't you find another job? Sabi sa akin, Peggy Galiaga. Oh my God! Oo! I love Peggy Galiaga. Of course, marami kami ginawa nung medyo, kaya ako tumigil dahil kay Peggy Galiaga. I was 19 years old, I was hosting Man in Live. Nag-direct siya. Sabi niya talaga sa akin, pinag-pull me aside, sabi Peggy Galiaga, why don't you choose another job? Ang gagaling ng kapatid mo. Sabi niya, kapatid mo sila, Rollies. Di ba? Tapos ganyan ka umarte. Ginanong ako ni that's how brutally honest. That's how I learned what brutally honest means. Binurutal ako ni Peggy Galiaga. Pag uwi ko talaga, ayoko muna mag-aaral muna ako. Then I learned the craft. Nung nakita niya ulit ako, gumawa kami Pinoy Blonde and all that. Gumawin sa akin yan. Sabi naman niya, I have a film, walang ibang artista, ikaw lang. Epi, last na pahabol. Dahil nga yung principle mo sa buhay ay, di ba, being brutally honest kahit na makasakit. Basta, of course, you know, kasi nga life is short and everything, di ba? Meron ka na bang nabigyan ng heartbreak? Kasi ikaw na heartbroken ka in a way kay Peke. Dahil dun sa pagiging brutally honest mo, na napinarang ka mo. Yeah. Sa title nga niya, parang sabi ko, ano ba yan? Parang parang sayaw, parang sexy dance, di ba? So, yeah, I mean... Pero yung before, na meron bang napaiyak ka na dahil? I don't remember, but I'm sure. Especially now that I'm directing also, diba? I am vocal when I don't like something. I'm very vocal eh. Pag hindi ko gusto, hindi ko gusto talaga. I mean, ako, maski fans, pag medyo bastos sa akin, sabi ko bastos ka. Diba? So I'm that honest, diba? Hindi ako matakot na i-bad review ako kasi kung bastos sa akin, bastos din ako. Ganun lang din ako. Naman.